So, now we are preparing our people. We don't have to go through that. If we walk with God, meron po tinatawag na rapture. Okay? Our friends, our visitors, meron pong rapture sa Bible. Yung pong rapture, hindi na po tayo mamamatay. According to 2 Thessalonians chapter 4, babasahin ko po, because these things that we are talking about when we talk about the Bible, sa Bible study po, na-emphasize namin last Thursday, that the Word of God was written by the prophets but dictated by the Holy Spirit. So, hindi po sumulat ng Bible ay tao. Para pong gumamit lang ng ballpen. Pero yung pong laman ng Bible ay Holy Spirit ang naglagay. So, if we believe on the Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, God the Holy Spirit is our great teacher. And He's the author of the Bible. So, 2 Thessalonians chapter 4, nakalagay po rito yung mangyayari na tayo po na lumalakad na kasama ng Panginoon, when that time comes, meron po sa atin na hindi makakaranas ng kamatayan. 2 Thessalonians chapter 4, verse which verse? 16. For the Lord Himself will descend from heaven, bababa daw ang Panginoon mula sa langit, with a shout, with the voice of the archangel. Okay, with the archangel, the trumpet of God. Ito pa mangyayari. Yung po mga namatay, the dead in Christ shall rise first. Ibig sabihin, yung dead in Christ, sila po yung tumanggap sa Panginoon, sila po yung namatay, pero tumanggap sila sa Panginoon. So, sila lamang po. Kung hindi nyo tinanggap ang Panginoon, hindi kayo kasama dito. So, sabi rito, those who died in Christ will rise first. Verse 17, and when we who are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. So, sabi po rito, tayo daw po na mga buhay pa na tumanggap sa Panginoon, tayo daw po ay lulutang sa alapaap, sasalubungin natin ang ating Panginoon at magkakasama tayo, isasama tayo ng Panginoon sa langit. So, para pong Superman, imagine nyo, magfo-float tayo dun sa air, kaya kung minsan pa nagbabasa tayo ng Bible, is it really true? Is it real? No? Kasi lulutang daw tayo, ang bigat-bigat natin, kung hindi naman tayo sasakay ng aeroplano. Huh? Yeah? Pero, when the Bible talks about impossible things, God could make things possible. Amen. At ang langit po, hindi pa po natin nakikita, pero sinasabi na po sa Bible na it is made of gold. So, yung pong paglakad natin, walking with God, is very important. Because He promised to be, I will be their God, and they will be my people. Kung tayo po ay tao ng Diyos, masarap po ang buhay. Kahit ano pong problema na meron kayo, and I know that there are tears. Somebody testified, only here on this earth we will experience sacrifice of praise. Yung word na sacrifice po, hindi na natin kailangan yun sa langit. Dito lang. Why do you do sacrifice of praise? Because kahit po ang sama ng pakiramdam nyo, kahit po, ayan na, puro problema, puro mga, ayan, yung mga kaibigan mo na minahal mo, ngayon di ka nakilala kasi wala ka ng pera. No? Abandonado ka na. Crisis ka na. Noong una, ikaw treat ng treat. Ngayon, hindi ka makilala ng mga. So, you felt as if yung mundo mo ay gumuho na. Okay? So, in moments like this, the Lord would like to prove to you that He is your God. Amen. At hindi ka niya pababayaan. Yung po mga naloloko, naloloka, yung po mga nadidepress is because wala po silang Diyos. Kasi po, umaasa sila sa kanilang sarili. You know what? You cannot do anything without God. We need God. And that's why we are here. We believe in God and we know that God is always there and this God will call us
His, and that we belong to Him. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. May condition po. Gusto mong pumunta sa langit? Do not touch unclean thing. Ano yung unclean thing na yan? Yan yung kasalanan. Yan yung mga kasalanan na alam nating kasalanan pero enjoy na enjoy tayo. Okay? Bahala ka. Sabi diyan, don't touch unclean things, and I will receive you. Kapag kumatok na tayo dun sa langit, di patay na tayo, no? Ating espiritu lumulutang na. Punta na tayo dun sa pintuan. Kumatok tayo, Panginoon, ready na ako. I would like to enter. Did you touch unclean things? Yes, Lord. Kasi wala ka na magawa. Dapat you have to be honest. Do you remember what I told you? If you touch unclean things, what will happen? I will not receive you. Touch no unclean thing, and I will receive you. Okay? If you don't touch, you will be received. But if you touch, I will not receive you. In contrary. So, if you are now enjoying sin, if you are living in sin, pag namatay ka ngayong gabi, I will not receive you, says the Lord. Okay? Sorry na lang. The truth shall set us free. Now, second chance, the Lord is giving you a second chance. Pag uwi nyo ngayon, yung unclean thing na yan, na mahal mo, itapon mo na. And I have a testimony. Sister Belen, Sister Belen, we had a Bible study, and after Bible study, nag-usap sila ng Sister Marlene, and they discuss about the testimony of Sister Marlene experience about idols. Kasi po, meron po na-convert na priest. Where's Sister Marlene? Is she here? No. Meron po na-convert na priest because she shared about the gospel. And nung makita nung priest, sabi niya, bakit sa Bible ay pinagbawal yung idols? So the priest, sabi niya, so mali pala yung aking pinapaniwalaan. So, he finally gave up his idols and he started to walk with the Lord. By the way, that priest siya pero meron siyang babae. So, di ba ang mga priest dapat walang babae? Ayun. So, naging favor yon. Yung babae niya, pinakasalan niya at naging mag-asawa sila at na-release siya doon sa vow na yon. But anyway, Sister Belen gave up her idols. So, she's already free. She's now going to heaven kasi wala na siya yung unclean thing na yon. Yun po yung mga unclean. Kaya kayo, lulutang, dapat ay tuloy-tuloy sa langit, medyo napapasabit, dahil doon sa mga yon. Kaya dapat yung mga yon na nag-hold sa inyo, yun yung bandage na sinasabi. And we're praying for Sister Belen because you know what, Sister Belen? Once you give up the idols, the spirit of these idols will haunt you. Aalhin ka, tatakutin ka. And what will you say? How do you fight with this takot ng mga away? In the name of Jesus! Takbo yan. Kasi susundan-sundan ka niya. Hoy, itinapon mo yun sa halaka, ikaw ay aking kukulamin. Halaka. Halaka, magkakaroon ng sakit sa pamilya mo. Halaka. Halaka. Alam nyo, yung mga bubulong-bulong, alam nyo, dapat hindi kayo mabait sa demonyo eh. Kasi yung kampo ni Satanas, ang tawag doon demonyo. Si Satanas po, siya po ay nasa isang place lang siya. Kasi hindi naman siya omnipotent eh. Anghel lang po siya na itinapon kasi napakayabang. The reason why siya po itinapon mula sa langit dahil sa kayabangan niya. Na ang all-knowing, alam ko na lahat, Diyos, mas maalam ako sa iyo. Mas nabubulong na video. Mas marunong ako sa iyo. I would like to, gusto kong superar. Gusto kong maging Diyos din. Nang napala niya? Tinapon siya. Napakagandang anghel, ngayon mukha na siya. Nakikita niyo mga demonyo, anong itsura nila? Kasi they were cursed. Mga anghel sila, mga gwapo nila.
If you look at, they are perfect creatures. Pero ngayon, mga mukhang demonyo, ang mga itsura nila, mga nuno, mga tikbalang, alam natin sa Pilipinas, iba-iba yan. Yeah. Yan ang itsura ngayon ng mga anghel na perfect. Mga nakakatakot na. Mga white lady. Yung white lady daw, pag lumingon sa'yo, bungo na yun. Totoo yan. Pastor Ray, bakit ikaw nananakot? Totoo yan. Because these are the demons. Huh? You know, we're not seeing around what's happening dito po, lalo sa Madrid. Ang dami pong espiritu dyan. Ha? Paglabas nyo, ayan na. Susunod-sunod, kakalabitin ka na. Ah, tapos ka na mag-church, doon na naman tayo. Sama ka na sa akin. Ah, okay na yan. Tapos na yan. Ikaw ay ano na. You know what? Yung mga espiritu na yan, ang panglaban lang yan in Jesus' name. Kasi kapag po kasama natin si Jesus, takot sa kanila, takot yung mga demonyo na yan kay Jesus. And this morning, I know that when you leave this place, you are already protected by the blood of Jesus. Because you heard the word. And this is what the word says. You will be my people, I will be your father. I will be a father to you. You will be my son and daughter. Sino nagsabi? Lord Almighty. Kapag sinabi niya, pag sinabi ng Diyos, totoo. Hindi sinungaling ang Diyos. Okay? So, kung daw kayo ay lalakad na separate from the world, then you belong to Him. The Christian, while in the world, is not to be of the world. He should distinguish from it in a great object of his life. Dapat po, distinguish. Dapat po, kakaiba ang buhay ng mga Kristiyano. Ang buhay po ng Kristiyano, masayang tunay. Kahit po punong-puno ng problema, nakangiti. Yeah? Because they have hope. Ha? Huwag kayong matutulog na dala-dala niyo yung mga problema niyo yan. Kasi po kasalanan ang mag-worry. Ha? Don't be anxious. Huwag daw kayong mag-alala. Ngayon, kung dala-dala niyo lagi yung problema na yan, hindi kaya ng Diyos, hindi niya kaya akong tulungan, then you are telling God, God, how small you are. Napakaliit mong Diyos. Hindi mo kayang tulungan, kaya kailangan tulungan kita. Alam niyo, pagka ganun ang trato natin sa Diyos, para natin niyuyurakan ng puri ang Diyos. Kasi, makapangyarihan siya, kaya niya. Eh bakit hindi mo mapagkatiwalaan ang Diyos? Dahil mahina yung Diyos mo. Some people are putting God in their own small boxes. Okay, Diyos, dito ka muna. Meron nga illustration na bagong convert siya. Ay, praise God, I accepted Jesus. Kailan mo siya tinanggap? You have to remember the date of your salvation. Kasi people will ask, kailan mo tinanggap ang Panginoon? Ay, lagi ko siya tinatanggap. Lagi siya nasa puso ko. Kailan talaga mo tinanggap? Dapat yung born again experience na sinasabi sa Bible, clear sa'yo kung kailan mo talaga tinanggap si Jesus sa puso mo. Kasi si Satanas, kapag wala kang date, malabo. Kasi lagi kanya i-accuse. Oh, hindi ka naman saved, pupunta ka sa impyerno. Yeah. Pero once na nireceive mo si Jesus sa heart mo, ito yung sinasabi na you're already a son and daughter. Kapag anak ka ng Diyos, saan ka pupunta? Sa langit. Okay. At alam ni Satanas yan. Irerespeto ka niya. Kapag sinabi mong in Jesus' name, lumayo ka sa akin, lalayo siya. Pero kung ikaw, nagkukunwari lamang, kahit in Jesus' name, ilang beses mo sabihin, ha? Tatawanan ka lang niya. Ha? In Jesus' name, ito naman ang buhay mo. You're touching the unclean thing. The unclean thing. Oh, wala naman silbi yung in Jesus' name, hindi ka naman naniniwala. We have to believe that when we say in Jesus' name, the authority given on earth was in the name of Jesus. But you have to believe in Jesus. Yung name na yan may power kung naniniwala ka. Ha? Huwag yung in Jesus' name sa may takbo. Dapat in Jesus' name, lumayo ka. Ha? Anong kaibahan ng sabay takbo? Duwag ka kasi hindi mo alam kung sino yung Diyos mo. But if you know Jesus, ire-respeto ka kasi parang kang pulis na may tsapa. I know Jesus. What did Jesus do to you? Nasabi ni Satanas. Anong ginawa ni Jesus sa'yo? He saved me. He died for me. He died on the cross. O, di pag nalaman ni Satanas na alam mo pala, iiwanan na kita. Okay? Kaya marami dito sa church naman, miraculous interventions. Okay? May mga supernatural healing. Kapatid natin, pinagaling siya. Why? Because
he accepted the Lord in his life. And those among you who has, the Lord has given second chance, huwag nyo nang sayangin yan, second chance na yan, kasi alam nyo na ang buhay ay maigsi, huwag nyo paglaruan. When you said yes to God, kung tuloy-tuloy na yan, warning, warning. Nagsabi ka ng yes sa Lord at hindi mo tinupad, katakot-takot na palo hanggang mamatay. Bakit? Ang Diyos po ay hindi sinungaling. At siya po, once na sinabihan mo siya, Lord, from now on, I will serve you. Sisinginin ka niyan. Oh, sinabi mo sa akin. Bakit hanggang ngayon, anong ginagawa mo? Wala kang pagpapala. Alam mo, hindi mo mararanasan ang peace hanggat hindi mo tinupad ang pangako mo sa Panginoon. Pero once na tinupad mo, lahat po ng pangakong yan mangyayari sa iyo. Sapagkat ang Panginoon po ay makapangyarihan. Hindi po siya nakikipaglaro.